or more than 100 kilometers per hour. So ang mangyayari nga, bulagaan. Hindi pa man din bukas tong portion ng Silix ito. Magbug na agad. Oh. Tanga na. Nangyari. Ito sana ang inaasahang daanan sa two major highways ng Cabanatuan City, ang Felipe Vergara na aking kinatatayuan at nasa likod ko, ito yung tinatawag na Maharlika Highway na major highway ng Pilipinas. Ngunit sa napakarami kadahilanan, ang highway na ito na ating pupuntahan, itong Silix o Central Luzon Link Expressway ay hindi pa bukas magpasa hanggang ngayon, March 20, 2026. Halina't samahan ninyo ako na lakbayin ang kalsadang ito mula sa Tarlac City pabalik dito sa Cabanatuan City. And this is One Road, always on the road. Ang unang bahagi ng expressway na ito ay binuksan noong taong 2021. At ito ay kumukonekta sa mas mahaba at maituturing na two major expressways ng Pilipinas, ang SCTEX at TPLEX. Ang daan na ito na nilikha sa kalagitnaan ng mga naglalawak ang bukirin ay daraan sa dalawang lugar sa lalawigan ng Tarlac at tatlo naman sa lalawigan ng Nueva Ecija hanggang marating sa lungsod ng Cabanatuan. At habang tinatahak natin ang expressway na ito, matutungan ninyo o matutuklasan ang ilan sa kakaibang katangian o disenyo na meron lamang ang expressway na ito, ang Central Luzon Link Expressway. So nandito tayo sa isang exit ng Silix. Ito yung tawag ng Victoria exit. Ayan, lumabas siya. Sakto-sakto nakuha ng video. Pero kakaiba yung design ng Silix exit ito dahil itinsin mo, ito na agad oh. Sa mga nadaanan kong expressway sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ni isa sa kanila ay walang ganitong disenyo. At sa kabilaan ng ito ay isinaranan ng tuluyan sa mga motorista, makikita pa rin natin ang paglabas at pagpasok ng mga sasakyan na lubhang napakadelikado. Kumbaga parang bulagan agad yung mangyayari na pag may lumabas na sasakyan tulad isang to na tumatakbo ng napakabilis sumasak dito almost or more than 100 kilometers per hour. So ang mangyayari nga, bulagaan. Nang pasimulan ang konstruksyon nitong expressway noong taong 2017, 30 kilometro pa lamang ang naisasagawa o natatapos na bahagi ng Phase 1. Ngunit ang kalahati ng proyektong ito na magsisimula sana sa lungsod ng Cabanatuan patungong lungsod ng San Jose na bahagi ng Nueva Ecija ay wala pang nasisimulan o natitinag man lamang. Makalipas ang 9 na taon, marami pa rin bahagi ng expressway na to ang hindi natatapos at patuloy ang konstruksyon. At meron pang bahagi na di nadadaanan o kung tawagin ay non-operational. Ang isang expressway ay sadyang idinisenyo para sa mabilisang biyahe o transportasyon. Ang mga sasakyan dito ay inaasahan na hindi dapat bababa sa 60 km per hour ang takbo. Ngunit ang kapansin-pansin sa Central Luzon Link Expressway na ito ay hinahayaan lamang ang mga ganitong uri ng sasakyan na makapasok at makadaan sa ganitong uri ng kalsada. Ayon sa batas, hindi dapat pahintulutan ang mga sasakyan na may makinang
mas mababa sa 400cc ang displacement. At sa kalagitnaan ng ating paglalakbay o pagtahak sa expressway na ito, madidiscover pa natin ang ibang mga katangian o mga katotohang pangyayari na dito mo lamang makikita sa loob ng SEALEX. So this road is totally closed. Kaya lang may konting bukas, pantao siguro. Tingnan natin kung ano meron dito sa SEALEX. So itong portion ng SEALEX, this is totally closed from San Juan exit. Ito, papuntang Cabanatuan City, around 4 kilometers yata itong close na to. Pero kung titingnan natin, Diyos ko, ganito na nilalakaran ko. Di ba man din bukas yung SEALEX, oh. Hindi pa man din bukas itong portion ng SEALEX ito. Magbug na agad. Oh. Tanga na. Nangyari. This is crazy. Grabe. Paano pa kaya pag binuksan to? Sira na to, panigurado. Ano pa nag-uulan? Pag tag-ulan talaga, malakas makasira sa isang kalsada yung ulan. Base sa aking obserbasyon, ang pavement ng kalsadang ito ay hindi sasantuin ng gulong ng mga sasakyan. At kung buksan na ang bahagi ng expressway na ito, hindi rin magtatagal ay magdudulot ito ng matinding abala at tiyak na kapahamakan sa ibang motorista. Sa mga napunta akong expressway sa Pilipinas tulad ng NLEX, North Luzon Expressway, TPLEX at SCTEX, talagang kapansin-pansin ang maintenance na ginagawa nila. Wala kang makitang tulad nitong talahib na to. Ayan. Okay? So talagang bukod sa kawalan o kakulangan ng maintenance at security ng expressway na ito, wala ka rin ditong makikitang toll plaza na iyong babayaran. At ang bahagi ng saradong expressway na ito ay nagmistulo na lamang na pasyalan ng mga nagja-jogging, naglalakad at ang mga siklistang nag-enjoy na mag-drive dito. Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops. At doon may isa pang pamilya na makakita natin na kaya nag-enjoy sila sa pag-bike. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks at me. Marahil kaya nilagay itong helipad dito sa Calaguitan na Expressway. Dito baba ang mag-inaugurate kung buksan man ang SEALEX na to. Ang mga daan tulad ng isang expressway ay sumasalamin sa pagunlad ng isang bayan. Ito'y nagbibigay ng malaking oportunidad at kapakinabangan na nagpapaunlad sa transportasyon, mga serbisyo at pagyabong ng kalakalan sa nasasakupan ng mga ganitong uri ng daan.
At bilang isang manlalakbay, responsibilidad natin na alamin at sundin ang mga batas upang maiwasan ang maaaring kapahamakan na ating abutan habang tayo naglalakbay. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, samahan ninyo ko na tuklasin pa natin ang iba pang panig ng Pilipinas. Ito po si Juan Road at salamat sa pagsama sa aking paglalakbay. At dito na nagtatapos ang ating paglalakbay dito sa Silex Central Luzon Link Expressway San Juan Exit. At mamamalengke tayo rito. Parang palengke yan ah. Gusto ko si Boy Steve sa Nueva Ecija.